The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus began to reproach the towns where most of his mighty deeds had been done, since they had not repented. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done to you in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. And as for you, Capernaum, will you be exalted in heaven? You will go down to the netherworld. For if the mighty deeds done in your midst had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I tell you, it will be more tolerable for the land of Sodom on the day of judgment than for you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ngayon po ay pinagdiriwang natin at inaalaala ang ating mahal na ina ng Carmel. Bagamat optional memorial po, ito po ang ating naman pinagdiriwang dito sa St. Maria Goretti Parish. Alam po ninyo, ang Mount Carmel ay napaka makasaysayan para sa mga Hudyo. Doon po sa Mount Carmel ay sabihin na natin nakipagbuno ang propetang si Elias sa mga propeta ni Baal, yung false god. Yung mga Israelita kasi ay nagsisunod sa example ng kanilang reynang si Jezebel at ng kanilang hari na si Ahab, at sila ay nagsisamba sa Baal na dinudiyos ng mga nakapaligid sa kanila. At dumating si Elias, ang mga propeta ng Panginoon ay pinag-uusig, ngunit malakas ang loob ni Elias na napakita at hinamon ang mga propeta ni na Jezebel at ni Ahab. At sabi nila, magpunta tayo doon sa Carmel. At doon, ang bawat isa ay magsasakripisyo. Ako, laban sa mga propeta ni Baal. Ipunin ninyo sila. At inipo naman. At itong hamon ni Elias, sabi niya, okay, mag-sakripisyo tayo. Kayo kay Baal. Ako kay Yahweh. And the God who comes by fire is the true God. Gusto sabihin, ang susunog sa alay, yon ang tunay na Diyos. Kaya, yung mga tao, sabi pa ni Elias, mauna na kayo. Sige, mauna na kayo. Patayin ninyo ang inyong hayop at pagkatapos ay magdasal kayo na sunugin ng Diyos yung iniaalay nyo ni Baal. At kung susunugin ni Baal, totoo siyang Diyos. Ngayon, ginawa nila at maghapon, hindi sinunog ni Baal sapagkat hindi naman totoo ang Diyos si Baal. Hindi sinunog yung kanilang handog.
Pinagtatawanan pa nga ni Elias, sabi, sige, dasal pa kayo, magingay pa kayo, baka natutulog ang Diyos ninyo. Sabi niya. Tapos, nung hindi masunog, sabi naman ni Elias, ngayon, ako naman, bibigyan ko pa kayo ng partida. Sabi niya, eto, pagkatapos niyang papatay yung hayop na susunugin, sabi niya, buhusan pa ninyo ng tubig. Sige, buhusan pa ninyo. At binuhusan ng tubig hanggang hindi umapaw yung lugar sa tubig. At pagkatapos, sinabi ni Elias sa mga Israelita, makinig kayo. Sabi niya, kung si Baal ang Diyos, sundin ninyo. Kung si Yahweh ang Diyos, siya ang sundin ninyo. Ngunit huwag kayong mamamangka sa dalawang ilog. Isa lang Diyos ang piliin ninyo. Sabi niya, at ngayon makikita ninyo kung sino ang tunay na Diyos. At nanalangin si Elias, at pagdalangin ni Elias, nasunog yung kanyang hain na hayop. E di ngayon, napahiya na yung mga propeta ni Baal. Sabi ngayon ni Elias, huliin ninyo sila lahat, patayin. Upang sa ganon ay masunod ang kalooban ni Yahweh doon sa bayan ng Israel. Ngayon, ang Carmel ay naging simbolo ng pagiging tapat kay Yahweh, pagpili kay Yahweh. Kung siyang Diyos, sundin ninyo. Kung si Baal, siyang sundin ninyo. Ngunit huwag kayong mamamangka sa dalawang ilog. Si Mary po, na ating pinagdiriwang, ay nagpapakita ng tunay na pagsunod sa Diyos. Sapagkat alam niyo naman si Mary, nung alokin siya na maging ina ng tagapagligtas, ito ang kanyang sagot. Ako ang alipin ng Panginoon, matupad sa akin ayon sa iyong salita. At nung isinilang niya na si Jesus at nangangaral na si Jesus, ano naging papuri ng babae, ng isang babaeng humanga kay Jesus? Sabi niya, mapalad ang mga dibdib na nagpasuso sa iyo at ang nagsilang sa iyo. Sabi ni Jesus, sa halip, sabihin mo mapalad ang mga tumutupad sa kalooban ng Diyos. Nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Sa ganung paraan, pinapurihan niya ang kanyang ina. At alam naman natin, ang ina nating yan na nanatiling tapat sa Diyos ayon sa turo ng simbahan, sinless all her life, clean even of any venial sin. Si Mary, ni minsan, hindi umayaw sa Diyos kahit sa maliit na bagay. At ngayon, ang utos naman niya sa atin, iisa lang, do whatever my son tells you. Kanya, pinagdiriwang natin ngayon ang Our Lady of Mount Carmel. Pag pinagdiriwang natin siya, ang gustong sabihin, nakikinig tayo doon sa sinabi niya at susunod tayo sa halimbawa niya. Maging tapat kay Yahweh, sundin ang kanyang kalooban at tulungan ang iba na sumunod dito. Our Lady of Mount Carmel, panalangin niyo po kami. Amen. Let us pray.
As we receive this heavenly sacrament, we beseech, O Lord, your mercy, that we who rejoice in commemorating the Blessed Virgin Mary may, by imitating her, serve worthily the mystery of our redemption through Christ our Lord. Magtatapos na tayo ng misa, pero tandaan nyo ang ating mahal na ina, ang siyang nagsabing, narito ang alipin ng Panginoon, matupad sa akin ayon sa iyong salita. Kanya tayo rin, madalas nating usal-usalin, all that the Lord has said, I will heed and do. Ulitin nga natin, all that the Lord has said, I will heed and do. Katulad po ni Mary, Our Lady of Mount Carmel. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace of the Lord and do the will of God like Mary did. Thanks be to God.